Sa iba pang mga balita, mga reklamong o pag-iba ng pahayag ni Boying Remulla sa ICC, posibleng perjury. Ang detalye ng balita mula naman kay Kapartner Margot Gonzales. Muling inulit ni Ombudsman Boying Remulla ang kanyang pag-amin kamag-ailan at totoo siyang nakipag-usap noong nakaraang taon sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Ang pakikipag-usap ni Remulla sa kanila, una nang ibinyag ng 18 dating sundalo. I was SOJ, it was about witness protection. And there are Filipinos who testified or will testify in the ICC. And they have to be kept safe. And they were asking for help. Then can we refuse them? We cannot refuse them. Alam ko nun, tatlo lang yung nakabantay ron sa mga ICC ron. Matatandaan na sa investigasyon ng Senado noong nagkaraang taon kaugnay na umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Remulla na hindi ito kailanman nakipag-usap sa mga taga-ICC. Dahil naman sa pagbabago ng pahayag ni Remulla, ayon sa abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC case sa Korte Suprema na si Attorney Israelito Torion, posibleng maging basehan ito na pagsasampa ng kasong perjury. The testimony of then DOJ Secretary Remulla was under oath. No, it was before a Senate proceedings and I clearly remember na sinabi niya doon na hindi nakikipag-ugnayan yung gobyerno. That may be a ground for a perjury or other appropriate cases, false testimony, no, in other proceedings. Maaari rin niya ito maging basehan para mapa-impeach si Remulla dahil sa betrayal of public trust. Pero sa mga panahong ito, baka hindi niya umubra sa kongresong reklamo. Pero ang tiyak, gagamitin ng kampo ni FPRRD ang naging pag-amin ni Remulla para sa kanilang apilang injunction para sa dating Pangulo sa Supreme Court at upang mapahinto ng kooperasyon ng gobyerno sa ICC dahil hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Una, nagpapasalamat ako sa kanya kasi we have been trying to secure evidence that the government has been cooperating with the ICC even if we are no longer a party to the Rome Statute. Yung declaration niya is our evidence, one of our main evidences to prove na yung gobyerno talaga natin ay nakikipag-ugnayan sa ICC even if hindi na tayo party. Samantalas, abogado naman ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa kaso nito sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Attorney Martin Detcla na kinabigla niya ang naging pag-amin ni Remulla dahil paulit-ulit na sinasabi ng Marcos government na hindi sila makikipagtulungan sa International Tribunal. At ang ganyang pag-amin ay pagpapakita lang na mas dapat investigahan ang mga ibinunyag ng mga dating sundalo. Doon sa mga nagsasabi na kwento-kwento lang, hindi paniwalaan, why dignify it with a Senate investigation, yan, really, it bugs me why they're not going to proceed with such damaging, serious allegations. At hindi lang po ito salita. May mga pictures na kasama. So magsalita na yung as it turned out, imbis na magsalita, nagsampa pa ng kaso against the affiants, no? I'm referring to the former military personnel. So mahirap talaga pag titindig ka para sa katarungan, for accountability. And if they're looking for in order to address impunity in this country, I think this is one hell of a case to investigate and address the issue of impunity in this country. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahan Margot Gonzales, SMNN.